Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Alian Magtibay at kami po ang pangkatatlo at ngayon po ay aming ipepresenta ang aming ulat tungkol sa tulang baklaran na isinulat ni Edilio P. Del Santos. Sa aming presentasyon, unang ipakikilala namin ang may akda, ang kanyang pinagmulan, mga karanasan at ambag sa panitikang Pilipino. Pagkatapos nito, tatalakayin namin ang mismong tula at ang kahulugan at mensahe nito, pati na rin ang mga temang nakapaloob dito gaya ng pananampalataya, pag-asa at buhay lungsod. Layunin naming maipakita kung paano nagsisilbing salamin ng karanasan at inspirasyon ang panitikan at kung paano nagbibigay pag-asa ang tula sa bawat Pilipino. Ngayon naman po ay ipapakilala ko ang may akda ng tulang baklaran na si Edilio P. De Los Santos. Si Edilio P. De Los Santos o mas kilala bilang EDSA ay isang makata mula sa Baler Aurora at kasapi ng lira o linangan sa imahen, retorika at anyo. Isa siya dating journalist at BPO worker at sa kasalukuyan ay nakatira sa Metro Manila. Nagsusulat siya ng mga tula, maikling kwento at nobela tulad ng Alamat ng Santol, Sa Pagkain Sana at Sa Muling Pagsikat ng Araw. Nailathala rin ang kanyang mga akda sa iba't ibang magasin at antolohiya. Isa sa kanyang mga tanyag na tula ay ang Baklaran na tumatalakay sa pananampalataya, buhay lungsod at pag-asa. Siya rin ang gumawa ng Tulatuns, isang proyekto na gumagamit ng animation upang ipakilala ang panulaang Pilipino at aktibo rin siya sa kilusang isang tula bawat araw. Magandang araw! Ako naman po si Cristina Marie R. Gonzalez upang ipresenta ang nasa susunod na presentasyon. Baklaran ni Edilio de los Santos. Para sa unang sapnong, tahanan ng Diyos ay di kalayuan, may mga mag-anak higa ay bangket, katabi sugalan nilang mayaman. Sa unang tatlong linya ng tulang ito, dito agad natin makikita ang matinding kontras o pagkakaiba. Ang kahirapan at kabanalan, ang karangyaan at masaklap na kapalaran. Malapit ang Diyos at banal ang paligid, ngunit lantad ang kawalan ng pagkakapantay-pantay. Ang simbahan na dapat ay kanlungan, ngunit naroon din ang larawan ng lipunang walang pakialam sa mga natutulog sa lansangan. Magandang araw! Ako si Vince Gabriel Binoche at ang pag-uusapan ko naman po at ang itatalakay ko po sa inyo ang pangalawang saknong na nasabing akda na Baklaran. Una nating tulain ang nasabing saknong. Amoy palikuran, ugong ng lansangan. Sa lupa ang langit ay hindi makita. Tahanan ng Diyos ay di kalayuan. Una nating pag-usapan ang unang bersikulo. Ang quote, amoy palikuran, ugong ng lansangan. Ang napansin ko sa unang bersikulo, amoy palikuran. Ang salitang amoy ay pwedeng sumisimbolo sa gulo. Specifically, yung salitang amoy palikuran, pwede siyang masabi na magulo yung pagpapaligid o walang kapayapaan yung tinitigilan ng isang tao. Sa pangalawang parte naman ng nasabing bersikulo, ang ugong ng lansangan ay possibly tumutukoy sa ingay, gulo, at patuloy na paggalaw ng lipunan. Sa pangalawang bersikulo naman na nasabi, sa lupa ang langit ay hindi makita. Ito ay nangangahulugang hindi nararamdaman ng tao ang pag-asa, kabutihan o kabanalan sa kani-kanilang kasalukuyang kalagayan, kagaya ng kahirapan. Posible din sumimbolo ang langit ay sumisimbolo sa pag-asa, pananampalataya o moralidad ng isang tao. Pero sinabi sa sabing bersikulo na wala, hindi maramdaman o hindi makita. Ibig sabihin, parang nawalan sila ng pag-asa o ng mabuting kalagayan. Kasunod naman po, tahanan ng Diyos ay di kalayuan. Ito naman ay nagbibigay ng pag-asa
Bagamat tila lubog sa kahirapan at gulo ang tao, naroon pa rin ang Diyos, laging malapit lamang. Ayun lamang po. Salamat. Sa sidhi ng hangad masidlan ang tiyan, dangal niyang taya, barya ang kinita, katabing sugalan nilang mayayaman. Ipinapakita sa saknong na ito ang labis na paghihirap na nararanasan ng marami sa ating mamamayan. At halos sa kanila ay ang layunin na lamang ay malamnan ang kanilang mga tiyan. Handa silang italaga o itaya ang kanilang mga dangal para lamang sa katiting na barya na kanilang kikitain. Ang masakit na pangyayaring ito ay nangyayari sa tabi mismo ng sugalan ng mga mayayaman at nagpapakita ito ng malaking agwat sa pagitan ng dalawang magkaibang lipunan. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga pala po si James Morgan Landicho and ako magpapaliwanag ng saklong number 2. Kung buhay magbiro, papatak ang ulan. Maghahanap ng silong ang basong pamilya. Tahanan ng Diyos ay di kalayuan. Sa unang linya po na kung buhay ay magbiro, papatak ang ulan. Dito na ipakita na ang pagdating ng pagsubok sa ating mga buhay. At dito rin pinapakita na hindi natin mapipigilan ang pagdating nito. Pero, at ang magagawa na lang natin is tanggapin yung mga dumadating sa ating pagsubok at umusad sa buhay. Maghahanap ng silong ang basang pamilya. Sa pangalawang linya naman po is ano po siya, parang po siyang connected sa una kasi ang ulan po is nagsisimbolo ng hindi mapipigilang pagbuhos ng pagsubok at ang hahanap ng silong ang basang pamilya ay ang nagpapakita naman po na kahit maraming pagsubok, masusolusyonan po ito pagdating ng panahon at kahit hindi natin mapigilan, eventually parang malalampasan din natin and mariresolba. Tahanan ng Diyos ay di kalayuan. Sa panghuling linya naman po is parang sinasabi na kahit anong mangyaring pagsubok, nandyan lagi yung paninawala at ang simbahan para tulungan tayo Sa kulog at aircon ng mga sasakyan. Ang tingin sa kapwa ay hawig ng basura, katabi sugalan nilang mayayaman. Sa saknong na ito po ay pinapakita kung paano ang mga mayayaman ay nakaupo sa kanilang magagarang sasakyan na may aircon at walang pakialam sa kanilang kapwa. Ang tingin nila sa mahihirap ay mabababa o parang basura, habang sila ay nagwawaldas ng pera sa sugalan o sa kanilang mga luho. Pinapakita ito ang kawalan ng malasakit o ang lantarang agwat ng estado ng buhay. Saknong 6, sa gilid ng panghituwid daw na daan, pag-unlad ng bansay huwad na pag-asa. Tahanan ng Diyos ay di kalayuan, katabi sugalan ng nilang mayayaman. Ipinapakita ng saknong na ito ang katotohanan sa likod ng tinatawag na tuwid na daan. Dahil ipinapakita dito ay sa halip na malinis at maayos ng ating lipunan, ngunit ang nakikita ay baho, dumi at kabulukan nito. Kahit malapit ang simbahan ng tahanan ng Diyos, at ito ay sumisimbolo sa pag-asa at kabanalan, ang ipinapakita ng lipunan ay ang pagkakaiba ng ipinapangakong pag-unlad at ang aktual na kalagayan ng lipunan, puno ng kahirapan at hindi pantay na oportunidad ng mayaman at mahirap. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jessica Claire B. Manalo at ako po ang tatalakay ng tema ng Tulang Baklaran ni Edelio de los Santos. Ang tema po ng Tulang Baklaran ni Edelio de los Santos ay nagkakaroon ng 3 uri, gaya ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa. Dito sa tulang ito ay pinapakita ng may akdang kahalagahan ng baklaran at ito po ay isang pinakasikat na simbahan sa lugar ng Maynila. Bilang isang uri ng pananampalataya at paghahanap ng pag-asa at pagkakaisa, ay ang baklaran po ay isang uri ng mga tao na dumudulog sa Diyos upang magdasal at maghanap ng kaginhawaan at humingi ng tulong sa kanilang mga suliranin.
Bilang isang tula ay pinapakita ng may akda ang espiritual na kahulugan bilang hindi lamang bilang isang pisikal, kundi bilang isang simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at pagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Maraming salamat po. Ngayon, ating aalamin kung ano nga ba ang simbolismo ng baklaran. Baklaran bilang sagisag ng pananampalataya. Isa ito sa pinakasikat na simbahan sa Pilipinas. Nagsimula lamang ito bilang maliit na wooden chapel noong 1932 na itinayo ng mga Redemptorists malapit sa dagat. Dito nagsimula ang novena noong 1948 at tinawag na The National Shrine of Our Mother of Perpetual Help dahil dito matatagpuan ang imahe ni Our Mother of Perpetual Help na pinaniniwalaang nagbibigay lakas at katuparan sa mga panalangin. Ang pangalawang simbolismo nito ay ang ingay at trapiko bilang realidad ng lipunan. Ang baklaran ay hindi lamang lugar ng pananampalataya, kundi bahagi rin ng magulong lungsod na pamumuhay kung saan ang trapiko at kaguluhan ay refleksyon ng mabilis at magulo na puno ng hamon ng buhay ng mga Pilipino sa syudad. Para po sa slide 7, simbolismo. Tao bilang mga nagdurusa, ngunit patuloy na umaasa. Sa paligid po ng baklaran ay makikita po natin ng mga pulubi at mga mahihirap na sumasabay po sa daloy ng buhay. Sila po ay sumisimbolo ng mga nagdurusa, ngunit patuloy na kumakapit sa pag-asa na mahanapan ng tulong at malasakit. Ang tulang baklaran ay gumamit ng anyong patula o panulaan sapagkat ito ay isinulat sa mga saknong na mayroong tugma at suka. Ang makata ay gumamit ng masining na paglalarawan upang ipahayag ang damdamin at mensahe ng tula. Halimbawa, ang paulit-ulit na paggamit ng linyang tahanan ng Diyos ay di kalayuan at katabi sugalan nilang mga mayayaman upang ipakita ang pagkakaiba ng pananalig at kahirapan sa baklaran. Ang tula ay imahismo sapagkat gumamit ang may akda ng konkretong larawan o imahe upang ipakita ang tunay na sitwasyon ng mga tao. Hindi direktang sinasabi ng makata ang problema, ngunit ipinapakita niya ito sa mga tagpo na kayang isipin at maramdaman ng mga mambabasa. Halimbawa ay ang linyang may mga mag-anak, higa ay bangketa, katabi sugalan nilang mga mayayaman. Ipinapakita rito ang malaking agwat ng mga mahihirap at mayaman, na ilalarawan ng mga mambabasa sa kanilang isipan ang pamilyang natutulog sa tabi ng kalsada habang katabi ang mga mayayamang nagsusugal o naglilibang. Dito naman po ay may isang katanungan tayo kung ano sa tingin nyo ang pangunahing aral o mensahe na gustong ipahayag ni Edilio de los Santos sa Tulang Baklaran. Refleksyon. Pinapakita ang malaking agwat ng mayaman at mahirap kahit nasa piling ng simbahan. Ipinapakita rito ang agwat ng mayaman at mahirap kung saan ay makikita natin ang pagkakaiba na estado ng buhay ng mga tao kahit nasa piling na ng simbahan. Hanggang ngayon ay maraming Pilipino pa rin nakararanas ng kahirapan at hindi pantay na oportunidad sa lipunan. Nakararanas tayo ng kahirapan dahil na rin sa kakulangan natin sa edukasyon. Dahil dito hindi tayo nakakahanap ng magandang trabaho. At ang hindi pantay na oportunidad sa lipunan ay gaya ng hindi pantay na pagtrato ng mga tao dahil sa estado sa buhay. Buod sa Tulang Baklaran ni Edilio de los Santos. Naglalarawan ng isang kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng kabanalan at kahirapan. Ipinapakita nito kung paanong ang simbahan ay malapit. Subalit ang kawalan ng katarungan ay pantay sa oportunidad ay talamak sa kapaligiran nito. Mahalagang linya sa tula. Tahanan ng Diyos ay di kalayuan, katabi sugalan nilang mayayaman.
Ang linyang ito ay nagbibigay diin sa matinding pagkakaiba ng mga kalagayan sa lipunan. Ang tahanan ng Diyos ay sumisimbolo sa kabanalan, kapayapaan at moralidad. Ang pagiging hindi kalayuan nito ay nagpapahiwatig ng presensya ng relihiyon at paniniwala. At gayunpaman, ang pagbanggit sa sugalan nilang mayayaman na katabi nito ay nagpapakita ng isang makakagulat na pagtatambal. Ngayon po, may 4 na katanungan lamang po tayo na maaaring sagutan. Sa unang bilang po, ano ang nararamdaman mo sa pagbasa o pakikinig ng tula na ito? Sunod na bilang ay kung ano ang naisip pahiwatig ng akda at ng may akda. Pangatlong bilang po ay magbigay ng saknong o linya ng tula ang nakapagparamdam sa'yo. At sa panghuling bilang ay kung ano sa tingin mo bakit baklaran ang ginawang ehemplo o pamagat sa tulang ito. At yun lamang po ang mga katanungan. Dito na po nagtatapos ang presentasyon ng pangkat-3 tungkol sa tulang baklaran ni Edelio de los Santos. Naway may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Yun lamang po at maraming salamat.